Yung sa Karina, ayan yung ano no, yung hanggang dyan yung bahay. Ayan, yung merong mark na yan. So lahat talaga ng ano namin, talagang naglutangan. Mga gamit na nandito sa church. Ayan, malalim. Ayan. Tsaka dito sa labas, talagang lagpas tao siya. Ayan. Sa labas, mas lagpas tao. Kaya sila Pastor Leandro ron, pinalikas na namin sila dahil baka matrap sila dito, hindi sila makalabas. Karina din na ano. Lagpas pa nga dun sa ano natin altar. Yung altar namin. Tsaka lalo na kasi mas mababa na kasi kami sa paligid kasi natambakan na. Ayan. Ano po ang usually niyo pong ginagawa kapag ganun na po yung baha? Dati kasi, pag hindi ganun kataas naman, nag-church pa rin kami dito, mga nakabota kami. Nandito, eto kasi may step pa yung dating altar May 2 step pa yan, sa taas kami. Dito pa rin kami nag-church. Kaya nung talagang hindi na kaya, sa ano na lang kami, bahay ng member, online. Ang prayer meeting namin, ang aming Bible study, online. Online muna kami. So, hindi nyo po nagagawa yung bahay-bahay? Pero yung mga kids, yung kanilang pag-aaral, sa bahay ng si Letlet, siya yung aming si President, sa bahay nila, doon siya nagtuturo ng mga bata pag Saturday. Kasi before, dito sa church nga, umaga sila, kaso delikado na nga rin, dahil tulay lang dati, naabutan nyo nga ngayon, may tambak ni. Dati nanunulay lang talaga kami, mahirap. So, ngayon medyo maayos na yung daanan. Kaya, yun yung adjustment kasi yan na rin kasi. Tumutulo na rin kasi to yung mga bubong namin. Pitulo na rin kasi yan. Kaya para mas ano, kasi may mga matatanda, may bata, doon na lang kami sa bahay ng member. Prayer namin para sa Kuloong. Makita na magkaroon kami ng maayos na, sorry na yun ako. Maayos na sambahan para sa Panginoon. Pag kami nawala na kasi mga bata, maayos yung ano nila. Tsaka syempre, yung representation namin sa paligid, syempre ayaw namin nasasabihin nila, ang tagal-tagal din ng church nyo. Minsan sasabihin nila, ay, buhay pa pala yung church nyo, kala namin wala ng church dyan. So, ganun yung mga naririnig namin. Syempre sa amin, sasaktan kami. Pero sabi nga namin, may tamang panahon na ibibigay ang Panginoon para mapatayo yung church sa Kuloong. Wala na kami, yung mga bata na bago ngayon, sila yung magpapatuloy na dito Kaya talagang nagpapasalamat kami kasi unti-unti nakikita namin yung pagkilos na magkakaroon na ng katuparan, yung matagal ng pangarap ng bawat sa amin. Kasi nga yung mga magulang namin na talagang gusto nila na makita maayos yung church, kaso wala na sila hindi nila naabutan. Oo. Kaya yung generation na ngayon, yun yung prayer namin, na makita nila na maayos na yung bahay-sambahan at patuloy na maglilingkod sila dito na sa maayos na na bahay-sambahan. Kaya yun, excited kami. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able. Ano po height ng ground na yan? Para sa sa'yo? Ito pa? Dito sa mismong ground na natin. Itong finish floor. Finish floor. Wala din sa hindi, wala po din sa ground floor. Lord, ang ganda-ganda. Iyak ako.
Pero pag mag-ceiling po tayo, magiging 2.7. Kung sakasakali, pwede pang magtambang lang sa masa niya. Kasi, alam niyo naman sa so lalakad muna papasok na. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness